Kahapon nga August 4 ay inatake ulit si mama. Madami akong dinalang gamit kasi akala ko ay mako-confine siya. Kaya naman kanina umaga pagkagising ko ay nanigurado na ako at doon na nga ako naligo dahil may dala naman ako mga gamit. Kinahaponan sinabihan nga kami ng doktor na makakauwi na nga daw kami kaya niresetahan na lang kami ng gamot. Maraming salamat nga pala kila Ma'am Menser na sinagot lahat ng gamot na nireseta kay mama. Halo-halong emosyon na nga yung nararamdaman ko ngayong araw. Merong saya, may lungkot, may pagod, may kaba, may takot. Sinabi nga kasi sa akin ng doktor na si mama na lang daw yung gagawa ng kapalaran niya. May nakabara nga daw sa may puso niya at bawal siya mapagod o ma-stress. Tapos habang nandun kami sa may ospital kanina ay ang dami naming nakita na binawian na ng buhay. Iba't ibang klase ng pag-aagaw buhay nga yung nakita ko. Siguro parang yun na din yung way ni Lord na sabihin sa akin na sila nga maraming problema pero kinakaya, kaya dapat kayanin mo din. Kumbaga sa puntong yon napaisip na ako. Siguro parang inihahanda na lang din ako ni Lord sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Ewan ko, hindi ko na rin maintindihan. Basta ang alam ko lang, nakakaramdam na ako ng pagod, ng lungkot. Yung tipong hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng lakas para humarap sa kinabukasan, kung ano pa ba yung goal ko sa buhay. Sobrang apektado na ako sa mga nangyayari, yung tipong parang nawawala na rin ako ng tiwala sa aking sarili. Parang ang nararamdaman ko na lang ngayon puro lungkot, takot at pagod. Pero nagpapasalamat po talaga ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumulong sa akin. Sa totoo lang ngayon hindi ko na alam kung ano yung iisipin. Andyan yung pag-aalala, yung pangangamba, yung pag-overthink, lahat nagsama-sama na. Parang pakiramdam ko yung kalahati ng katawan ko ay patay na, tapos yung kalahati ay pilit na lang lumalaban pa. Ewan ko ba, natatakot lang siguro ako na balang araw may iwan ako mag-isa. Tapos hindi ko na alam kung paano ulit magsisimula pa. Yung tipong ang lakas-lakas ng loob ko mag-advise na kapag may problema ka, huwag mong tatambayan, go with the flow lang, lakasan mo yung loob mo. Pero pagdating sa sarili ko, hindi ko naman magawa, hindi ko ma-apply. Para bang pakiramdam ko, katapusan na ng mundo para sa akin. Yung tipong ginagawa ko naman lahat para sa pamilya ko, para kay mama, para sa tita ko. Pero ayun, parang lahat naman ng effort ko, baliwala. Minsan nga, sinisisi ko yung sarili ko na sana kung mas nagsikap pa ako dati, edi sana ngayon medyo asensado na ako. Ganitong may sakit si mama, sana mapapagamot ko siya, mapapagaling. Alam mo yung awang-awa ka na sa sarili mo kasi wala ka namang choice kung hindi ganito lang, mamalimos online. Tipong kailangan mo pa magbenta ng kung ano-anong gamit para lang makakain. Pero wala eh, ganito na yata talaga yung buhay ko. Magulo, walang pag-asenso, iniwan, tapos hindi kinilala. Bakit kaya kung sino pa yung mga taong nagtsatsaga, nagsisipag, sila pa yung lagi nagkakaroon ng problema? Pasensya na pala kayo pero kanina pa lang kasi sa ospital gusto ko na talagang umiyak ng ganito. Halo-halo na din kasi yung nasa isip ko na hindi ko na rin maintindihan kung ano-ano o paano. Hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to. Maraming salamat po lagi sa mga sumusuporta sa inyo.